Magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Berador, na kung saan ako ang isa sa mga host dito sa Katatagan ng Minorya. Maligayang pagdating sa ating video podcast na kung saan tatalakayin natin ang mga kwento ng ating mga kaibigan sa minority groups, na kung saan sila rin ay ang mga lumad o ang mga igorot o ang mga iba pang katutubo na napabilang sa indigenous people sa Pilipinas, na kung saan sila ay binubuo ng mahigit 15% na namumuhay dito sa Pilipinas. At ngayon, kasama ko naman si Ginoong Camirino na ang aking co-host na napakalakas at hindi rin magpapahuli ang ating mga espesyal na bisita na kung saan inire-representa nila ang kanilang mga sarili o pangkat kung saan sila napapabilang. Maraming salamat, Binibining Lorraine. Siyang tuloy nga dito sa ating programa, araw-araw binibigyan natin ng boses ang ating mga kapwa Pinoy upang may pahayag ang kanilang opinyon o solusyon o ideya na minsan lamang binibigyan ng pamayanan o ng pamalaan ng syansang makapagsalita. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang mga isyong diskriminasyon, militarisasyon, pagnanakaw o pagkuha ng lupang ninuno at higit sa lahat kung paano sila naging matibay sa kanilang mga nararanasan. Tama ka dyan. Ayon naman sa United Nations at CHR reports, mahigit 60% ang mga indigenous people ang nakakaranas ng diskriminasyon. Ito'y mula sa pag-eskwela hanggang sa kanilang trabaho dahil sa mga stereotype na primitibo sila. Ito'y naging ugat sa kolonyal na pag-iisip na kung saan sila ay may 7,000 taon na kultura bago man makarating ang mga Kastila sa Pilipinas. Ngayon, simulan natin sa pangkat ng Manubo. Magandang hapon sa inyo. Kwento niyo naman po sa amin kung ano ang inyong naging karanasan bilang Manubo. Maraming salamat po, Ma'am Sir, sa pagbibita sa talakayan na ito ngayon. Ako po bilang isang Manubo mula sa Davao. Maraming beses na po kami nakakaranas, Ma'am, ng diskriminasyon, lalo-lalo na po sa ito, sa aming pananamit, sa aming nanalita po, at saka po sa aming wika. Sa eskwela naman po, tinatawag kami primitibo. Pero, mayaman po kami sa kultura. Yan po ang aming pinahahawakan na aming lakas para po mapakita namin na pantay-pantay po kami sa lahat. Grabe talaga ang mga tao ngayon, no? Lahat na lang ng bagay hinuhusgahan, pati ang pananamit, ang inyong anyo, itsura, o maging sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Talagang hindi nila kayang ibigay ang kanilang respeto. Hindi naman ito mahirap gawin, di ba? Kumbaga, ang respeto hindi yan nabibili, pero dapat ibinibigay mo to sa isang tao upang bumalik rin sa iyo ang respeto ito. Ngayon, ay lumipat naman tayo sa ibang pangkat. Sa inyo po, ano po sa inyo ng tibuli? Pareho lang po ba ito sa kaniya? Bali po sa amin sa South Cotabato ay hindi kami nabibigyan ng pagkakataon upang magtrabaho dahil daw kami ay parte ng pangkat etniko. Ngunit gumagawa kami ng negosyo gaya lamang ng tinalak weaving. At itong aking kasuotan ay isa sa aming mga produkto at ito ay ang aming lakas. Hindi kami sumusuko at gumagawa kami ng paraan upang mapanatili ang aming pinaglalaban. Yung mga nabanggit mo, Ma'am, ay talagang nakakabahala bilang isang kapwa Pinoy, no? Lalo na't nasa programa tayo, nasa industriya tayo ng pagbibigay bahagi ng mga istorya natin kapwa, lalo sa ating mga pakapit nito. So, itong programa talaga natin, ito'y tawag talaga sa ating pamalat pamayanan na gumawa ng solusyon para sa mga isyong ito. Ngayon, partner, ay dadako na naman tayo sa kasunod na issue. Ito ang isyong militarisasyon. So simula ng Oplan Bantaylaya taong 2000 hanggang ngayon, mahigit 200 indigenous people communities ang napepektuhan ng military operations ayon sa Amnesty International. So para dito, partner, maraming school closures and human rights violations ang nangyari dito. So ma'am,
para sa iyo, paano ito nararanasan ang ganitong mga issue? Ma'am sir, marami po kasing mga militar doon sa amin dahil marami rin po kasi ang mga LPA doon sa amin at sobrang hirap po dahil nawawala na po kami ng kapayapaan, kaligtasan at kalayaan dahil marami po ang mga taong naapektuhan katulad ko po sa tuwing nagkakaroon ng enkwentro ang mga NPA at militar doon po sa amin. Pero ma'am sir, pinipili po namin magtulungan at magkaisa lalo na po kapag magkaroon ng enkwentro ang mga NPA at ang mga militar. Dahil po sa tuwing nagtutulungan po kami at pinipili namin magkaisa, natutunan namin na kahit anong hamon man po ang mangyari sa amin ay nakakayanan naman po namin. Sang-ayon din po ako, ma'am, sir. Dahil po sa Cordillera naman po ay nakakaranas din po ng militarisasyon po at kasabay po nito ay ang pagmimina po sa mga malalaking kumpanya po at nakakaawa pong tingnan na kadalasan po ng aming mga pinuno o leader ay pinapatay po dahil lang sa lupa po. Pero kahit ganun pa man po, ang Hudhud Chant at Rice po ay nagbibigay po ng tibay sa amin. Ang Hudhud Chant at Rice po ito po ay nagpapatibay po sa amin at ito po ay ipapasa po namin sa aming mga anak o sa mga susunod po na henerasyon po sa aming pangkat, kagaya na po ng matitira po sa pangkat Ifugao po. Maraming salamat no sa ipinakita niyong katatagan at pagiging malakas sa gitna ng anumang naranasan niyo sa inyong komunidad, kaya na lamang ng militarisasyon kung saan napapalibutan ng mga armadong tao ang inyong nasasakupan dahil sa mga NPA na namuumuhay sa inyong komunidad. At naway ipagpatuloy nyo ang inyong pagkamatatag at pagiging malakas sa pang-araw-araw dahil alam kong makakaya natin ito at malalampasan nyo rin yan. Ngayon na nasaksihan na natin ang mapait na naging karanasan ng mga Aita at Ifugao, dadapo naman tayo sa pagkawala ng lupang ninuno. 80% ng ancestral domain sa Pilipinas ang nawala dahil sa mining, illegal logging at agribusiness kahit may IPRA law ng 1997. Libo-libong ektarya ang nakuha o na-claim ng mga gobyerno at private firms. Magandang hapon. Sa pangkat Tiduray naman po, ano ang inyong mga naging karanasan tungkol dito? Sa Maguindanao po, kinukuha ng mga militar at ng plantasyon ang aming kalupaan at nawalan din kami ng aming sariling mga tirahan nang dahil sa martial law remnants. Pero kami ay nag-oorganisa ng aming sariling korte at legal na paglaban. Pero matibay kami, taong sa lawak kami Ito ay isang masalimot talaga na katotohanan, partner, no? So, talagang nagagalak kami na matanggap nyo ang aming imbitasyon para sa pagpunta dito sa programa namin na mapakinggan ng ating pampublikong masa ang kanilang mga kwento. So, bilang pagpapatuloy, binibining bunay, bilang isang laan, lahat ng ito ang militar, diskriminasyon, lupa, lahat ito ay magkaunay. Ayon nga sa NCIP, mahigit kumulang 1.2 milyong indigenous people o family ang hindi nagmamay-ari ng mga titulo sa kanilang ancestral house. So, para sa ditong kagayang issue na ito, ano inyong kwento o talagang istorya o karanasan para sa issue ito? Sa Davao del Sur, nahaharap sa diskriminasyon sa lungsod, militar sa bundok, at agrikultura na sumisira sa lupa. Pero ang Alitaba script at community farming ay nagbibigay buhay sa amin. Hindi kami nawawala ng pag-asa at nilakasan namin ang aming mga sarili para magpatuloy at tumatayo kami para sa aming karapatan. Tama, lahat kami nagpapatuloy sa kabila ng aming mga pagsubok na dinaraanan. Patuloy namin kwento
ang aming kultura, sayaw, at tsaka ang aming mga karanasan. Kami ay patuloy na lumalaban sa aming identidad sa kabila ng aming pagkakaiba. Minorya, hindi biktima. Kami ang mandirigma ng kultura. Magkaisa tayo sa pagtutulungan. Hindi ko hahayaan na api-apihin kami dahil lang sa aming pagkakakilanlan. Tao rin kami, namumuhay at nagsusumikap mabuhay araw-araw. Naghahangad din kami ng kapayapaan at kalayaan. Muli, maraming salamat sa inyong pakikilahok sa programang ito. Tunay na nakakaantig sa puso. Salamat sa inyong mga inspirasyon at mga kwentong makabuluhan at talagang detalyado. Partner, tunay talaga na nakakaantig sa puso ang kanilang makabuluhang kwento. Bukod sa ipinakita nilang tatag sa kanilang sarili, nakayanan nilang lampasan ang anumang sitwasyon, kagaya na lamang ng diskriminasyon, militarisasyon at ang pagkawala ng kanilang mga lupain. Alam mo, partner, kanina pa ako gustong umiyak talaga. Napakinggan ko ang nilang mga kwento na talagang nafe-feel kong blessed ako na naging host o naging parte ng programang ito kung saan inibitahan natin sa programa ang mga representante ng bawat pangkat ng ating bansa at nang sa ganun ay marinig din ng matla o ng masaw kaya nating pamalaan ang kanilang mga hinaing, ang kanilang mga problema at ang kanilang mga karanasan. At sa gitna naman ng lahat ng iyon, hindi nila iniwan ang pagkamagtatag sa kanilang sarili at patuloy na lumaban kahit sa anong pagsubok. Siguraduhin sundan ang podcast na ito at huwag kalimutan mag-like at subscribe para sa mas malalim at makabuluhang kwento. Muli mga kaibigan, kami yung mga kaibigan, handa kayong pakinggan sa anumang oras at panahon. Itong programang handa kayong pakinggan mula sa pulas sa mga problema, suliranin o isyo ng ating pamalaan, pamayanan at palina sa ating sariling kultura. Muli, ito ang tinig ng Minorya. At sa ating pagkikita, paalam mga kapatid. Ito ang programang Katatagan ng Minorya. May bahandi ang atong sidlakan, nasa hilong gidayan-dayan, pilit sama sa nakita mo, kung sana ako